Sa video na ito, alamin natin kung kailan tayo aatakihin ng ating kaaway na si Satanas. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, itong si Satanas ay umaatake sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, humahanap po siya ng magandang pagkakataon para atakihin po tayo. Kasi mga kapatid, tandaan nyo po, hindi po siya basta-bastang kalaban lang. May mga taktika po siya na ginagamit at higit sa lahat, yun nga po, humahanap siya ng magandang opportunity para po tayo ay atakihin. May mga plano rin po yung ginagawa para po tayo ay mapasa kanya. So mga kapatid, ito pong si Satanas ay talagang delikado. So dapat po tayong mga Kristiyano, kailangan po nag-iingat po tayo sa kanya. Dahil meron po siyang pag-atake na gagawin sa atin. Si Satanas po, umaatake po sa tao yan spiritually, hindi po physically. So delikado po yun mga kapatid. Kasi po may mga pagkakataon, hindi alam ng tao, inaatake na siya ni Satanas. Hindi alam ng tao, unti-unti na siyang pinapatay ni Satanas at hinahatak patungo doon sa impyerno. Dahil yan po yung goal ni Satan mga kapatid. Naghahanap po siya ng pagkakataon para patayin yung isang tao. Ito po ang sinasabi dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Maghihanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So mga kapatid, alam niyo naman po, si Satanas wala pa po siya doon sa impyerno. Naandito po siya sa ating mundo. At naparito siya upang magnakaw, pumatay at manira. Yan po yung gawain niya sa mga tao. So dahil po dyan, kailangan po nating malaman kung kailan umaatake si Satanas sa mga tao para maging aware po tayo, para alam po natin at para makalaban po tayo. So kailan nga ba aatake si Satanas sa mga tao? Una po mga kapatid, kapag ang isang tao ay nakakilala sa ating Panginoong Sokristo at naranasan niya po ang ating Panginoong Sokristo sa kanyang buhay. So dyan na po aatake yung ating kaaway. Kapag po naranasan natin yung kilos po ng ating Diyos sa ating buhay, mas matindi po yung atake ng kaaway. Yan po yung katotohanan mga kapatid. Kumbaga kapag meron tayo na experience mula sa ating Panginoon, spiritually, yan na po, dyan na po papasok si Satanas. Hindi nyo po ba napansin mga kapatid, simula nung tinanggap nyo yung Panginoong Sokristo sa inyong buhay, mas lalong naging matindi yung temptation. Yung mga tukso, mas lalong lumapit po sa inyo. Mas may mga bagay po na parang mga challenges na dumating sa buhay nyo. Bakit po? Kasi po naandyan po si Satanas, umaatake po yan. Kasi mga kapatid, tingnan nyo po to. Nung ang Panginoong Sokristo, matapos po siyang bautismuhan doon po sa Ilog Jordan, kung titingnan nyo po, pumasok bigla si Satanas pagkatapos. Kasi po, ang sabi po dito sa Matthew chapter 3 verse 16, ito po yung time na binautismuhan ng ating Panginoong Sokristo. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So yan po yung time na binautismuhan ng Panginoong Sokristo. So nung natapos po yung verse na yan, eto na po agad yung kasunod. Pansinin nyo pong mabuti kung ano yung nangyari. Basahin po natin itong Matthew chapter 4 verse 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. So mga kapatid, nakita nyo po yung pattern. Matapos ma-experience ng Panginoong Jesus yung pagbautismo sa Kanya, pagkatapos nun, pumasok na po yung temptation ni Satanas. Yun po yung pattern nun. Kapag may nakita si Satanas na magandang nangyari sa iyo sa pamamagitan po ng ating Diyos, tulad nga ng sa Panginoong Sokristo, binautismuhan po siya. Pagkatapos nun, papasok po siya, aatake po siya. Once na nanampalataya ka sa Panginoong Sokristo, once na na-experience mo siya sa buhay mo, naranasan mo siya, siguraduhin mo, merong gagawin yung kaaway. Merong kasunod, tulad ng ginawa sa Panginoong Sokristo. Siya po ay tinukso. So dapat po, alam po natin yun mga kapatid. Maging handa po tayo doon. Since tinanggap natin ang ating Panginoong Sokristo, meron pong atake, yung kaaway po dyan. So madalas mararanasan mo yung mga ganyang atake, yun nga kapag kinilala mo yung Panginoon, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior ng buhay mo. After mong magsimba, after mong manalangin, magbasa ng Bible, after ng mga youth camps, kapag after mong bautismuhan, after mong magbahagi ng salita ng Diyos, at kung ano-ano pang mga spiritual experiences na mararanasan mo sa buhay mo, i-expect mo merong gagawin yung kaaway, may pag-atake si Satanas dyan. Tulad ng ginawa niya sa Panginoong Jesus. Kasi po mga kapatid, ayaw ni Satanas na mapalapit ka sa Panginoon. Kaya kapag may mga na-experience kang maganda mula sa Panginoon, ang tendency niyan, gusto kanyang agawin sa ating Panginoong Jesus. Gusto kanyang makuha at masama doon sa impyerno. So yan po yung goal ni Satan. So dapat pong malaman niyo po yan mga kapatid. Pangalawa, mararanasan mo yung atake ni Satanas sa buhay mo kapag ikaw ay nag-iisa. O kapatid, kapag ikaw ay nag-iisa at wala kang kasama,
Kasi mas malaki po yung possibility na atakihin ka ni Satan kapag ikaw ay nagsosolo at wala kang kasama. Mas magandang opportunity po yun kay Satan para atakihin ka niya, para tuksuhin ka niya, para sirain ka niya. Yan po yung gustong-gusto ni Satan, nag-iisa ka. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Kristo. Nung time po na siya ay nag-fasting for 40 days and 40 nights, wala po siyang kasama. Solo lang po siya doon sa ilang. So dahil nag-iisa po ang ating Panginoong Kristo, ito pumasok sa eksena si Satanas. So grinab ni Satan yung opportunity para tuksuhin ng ating Panginoon. Pero alam naman po natin mga kapatid, hindi po siya nagtagumpay. Ang Panginoong Kristo pa ang kanyang tinukso. So wala po siyang nagawa nun. Pero ang point ko po dito, nagsosolo po ang Panginoong Kristo. Nag-iisa po ang Panginoong Kristo nung time na nagpa-fasting siya. At dahil nga po doon, gumawa ng paraan itong si Satanas para tuksuhin ang ating Panginoong Kristo. So mag-ingat po tayo kapag tayo po ay nagsosolo. Dahil meron pong pag-atake si Satanas po dyan. Tingnan nyo na lang din po kay David. Ganyan po yung nangyari kay David nung time na nagsosolo po siya. Ano po yung nangyari? 2 Samuel chapter 11 verse 2. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. So mga kapatid, alam naman po natin yung nangyari po sa kwento po na ito. Dahil nga po nag-iisa si David doon sa bubungan ng palasyo, nakakita siya ng babae. At dahil nga po doon, ginamit niya yung kapangyarihan niya para nga po sipingan itong si Bathsheba. Kahit po may asawa na po siya. So nagkasala po si David dahil nga po doon. So kung babalikan natin yung sanhi kung bakit siya nagkasala, nag-iisa po siya doon sa bubungan ng palasyo. At gumawa po ng pag-atake itong si Satanas. Grinab niya po yung opportunity na yon na nag-iisa siya. At tinukso niya po itong si David. At nakita naman po natin na hulog po sa kasalanan itong si David. Kapatid, yung pangyayari po na yan, warning po yan para sa ating mga Kristiyano. Kapag tayo po ay nag-iisa, kapag wala po tayong kasama, meron pong pag-atake na gagawin si Satanas. Kaya hanggat maaari po, dapat lagi natin kasama ang ating Panginoon. Huwag po tayo dapat lumayo sa Panginoon. Dapat palagi tayong connected sa ating Panginoon. Dahil kapag mag-isa po tayo, mas madali po tayong lapitan ng kaaway. Mas madali po tayong lapitan ng tukso. At mas madali po tayong mahulog sa tukso. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pinaka-battlefield ng ating spiritual battle na sa ating mga isipan po yan. So ibig sabihin mga kapatid, yung mga nasa isip po natin, dapat po nilalabanan po natin yan. Kapag may mga negatibong kaisipan, kapag may mga masasamang kaisipan, mga kasalanan po, labanan po natin. Kasi dyan po lumalaban si Satan eh. Dyan po umaatake si Satan sa ating mga isipan. Marami siyang ipapaisip sa atin ng mga hindi magaganda. Kaya tingnan nyo, maraming tao na didepress, nalulungkot, nagkakaroon ng matinding anxiety, nag-overthink kasi pinapaisip sa kanya ni Satanas yung mga hindi magagandang bagay sa kanya. Para ano? Para manghina yung tao. Sasabihin ni Satanas doon sa tao na yun, wala kang kwenta, wala nagmamahal sa'yo, talunan ka, wala nang pag-asa sa buhay mo, yan ka lang. At ganun din, kapag nag-iisa ka, yung mga ipapaisip sa'yo sa Satan na hindi magaganda, malalaswa, at mga masasamang pag-iisip, so yan maglalaro yan sa isip mo. At kapag naglalaro na yan sa isip mo, dyan na magsisimula na gumawa ka ng hindi maganda. So mga kapatid, papaalalahanan ko po kayo, wag po tayo magsulo. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon, kumonekta po tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tandaan nyo po, we are the church. Nasa isang katawan po tayo. Huwag po tayong lalayo doon. Nang sa ganon, hindi po tayo maatake ni Satanas. Pangatlo, umaatake po si Satanas sa mga tao kapag nakikita niya na mahina physically, spiritually, and emotionally yung isang tao. Si Jesus po, nung siya po ay nasa ilang, gutom na gutom po siya. Isipin nyo nga po, 40 days, 40 nights, hindi po siya kumain, hindi po siya uminom. So sino pong hindi manghihina nun? At nung nakita po ni Satanas na itong si Jesus nanghihina, pumasok po siya sa eksena, nanghihina eh. So pag nanghihina ka kasi, ang tendency niya, hindi mo na minsan alam yung ginagawa mo. So nung time na yun, akala ni Satan, makakalusot siya sa ating Panginoong Kristo. Pero nakita naman po natin, hindi pa rin po nakalusot si Satanas sa kabila ng pag-atake niya po sa Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, sa atin po, bilang mga mananampalataya, kapag nakita po ni Satan na nanghihina yung physical mo, lalo yung espiritu mo at yung emosyon mo, siguradong-sigurado, aatakihin ka niya. Syempre kahit saan naman labanan yan, hahanapin mo yung kahinaan ng kalaban mo para dun mo siya pupunteryahin. Ganyan din po si Satan. Kapag nakita niya na nanghihina ka, papasok agad siya, igagrab niya yung opportunity na yon para atakihin ka. Mas madali po siyang makaka-atake nun kasi nanghihina ka eh. Wala kang laban.
So, delikado po yun kapatid. Si Satanas po, inaabangan niya na manghina ka spiritually. Inaabangan niya na magalit ka sa Diyos. Inaabangan niya na manlamig ka sa Panginoong Diyos natin. Inaabangan niya na hindi ka magbasa ng Bible, hindi ka manalangin sa Kanya, hindi ka umattend ng church, at mawalan ka ng interes sa ating Diyos. Inaabangan niya yan. At kapag nakita niya na nanghihina ka, yan na, papasok na siya dyan sa eksena. Aatakihin ka na ni Satan. So mga kapatid, kailangan palakasin po natin yung mga spiritual po natin, emotional, or kahit physical, ano man pong aspeto ng buhay natin. Kailangan po malakas po yan. Dahil marami pong mga tao po nadadali po ni Satanas po dyan eh. Nanghihina po kasi, lalo po yung espiritu po nila. At kapag malayo po sila sa Diyos. Kapatid, tulad ng Panginoong Kristo, ginamit niya yung salita ng Diyos para labanan si Satanas. Sa ating mga buhay din po mga kapatid, gamitin natin yung salita ng Diyos, yung Bible, para labanan natin yung atake ni Satanas. Huwag po natin hayaan na puro si Satanas lang po yung atake ng atake sa atin. Umatake rin po tayo at dumepensa po tayo dito po sa gawa ng kaaway. Nang sa ganun po, wala pong magawa itong si Satanas sa ating mga buhay. Tandaan mo kapatid, malakas ka dahil nasa iyo yung banal na spirito. At pang-apat po, panghuli, aatake po si Satanas sa mga tao once na napagtagumpayan ng tao yung unang ginawa ng kaaway sa kanya. Ang point ko lang po dito mga kapatid, once na napagtagumpayan mo na yung gawa ng kaaway, hindi siya titigil, aatakihin ka pa rin niya. Meron pa rin siyang panibagong atake na gagawin sa'yo. Habang nasa mundo po tayo mga kapatid, hindi po titigil si Satan hanggat hindi ka niya nakukuha. Meron po siyang gagawin na pag-atake sa'yo para makuha ka niya. Tayo po talaga yung target ni Satan. Tandaan niyo po yan, hindi yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa kanya na po yun. Understood na po yun. Patungo na po sila dun sa kapahamakan, bakit niya po aatakihin yung mga tao na yun. Ang aatakihin niya, ang pinaka-target niya, tayo po. Tayo mga nananampalataya sa Panginoong Kristo. Gusto niya, masama niya tayo doon sa impyerno. So, hindi po siya titigil sa pag-atake sa mga tao. Sige, sabihin na natin, napagtagumpayan mo yung temptation. Pero hindi po yung matatapos doon. Pagkatapos mo mapagtagumpayan yung mga yon, meron ulit panibagong atake. Sabi nga po dito sa Luke chapter 4 verse 13, pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So napansin niyo po, napagtagumpayan ng Panginoong Jesus yung tukso o yung gawa ng kaaway, yung atake niya. Pero ang sabi po, naghintay pa siya ng iba pang pagkakataon para tuksuhin ulit ng ating Panginoon. At ganyan po yung gagawin niya sa ating mga kapatid. Kumbaga po dito si Satan, ang sinasabi niya, parang ito yung labanan sa boxing or basketball. Bagamat natalo siya, sasabihin niya, rematch. Hindi pa natatapos yung labanan nito. Kahit napagtagumpayan mo yung gawa niya, meron ulit na gagawin yan. Aatakihin ka ulit yan. Meron ulit rematch. So, humanda po tayo dun mga kapatid. So, tandaan niyo po, sa ganyang pagkakataon po, dyan po aatake si Satanas. So, mag-ingat po tayo. Maging alerto po tayo at lumaban po tayo. Kasi marami siyang pwedeng gawin po sa ating buhay. Hindi po natin alam. Ang pinakamatindi po kasi dito sa spiritual battle, hindi natin nakikita yung labanan po na ito. Pero po mga kapatid, sa kabila po ng lahat po ng yan, lagi nyo pong tatandaan, si Kristo po, siya po yung kakampi natin. Yung banal na spirito po, nasa ating mga buhay. At wala pong magagawa si Satanas sa ating mga buhay kung tayo po ay nasa Panginoon. Tandaan nyo po, no match si Satan dahil nasa atin ang Panginoong Kristo. Wala siyang magagawa sa ating mga mananampalataya. Tandaan nyo po, kaya wag po kayong matakot. Basta manatili ka lang sa Panginoong Kristo dahil nasa iyo ang makapangyarihang Diyos. So yun lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa ating tinalakay po ngayon. Nawa nga po magamit nyo po itong mga pinag-aralan natin sa inyong mga kanya-kanyang buhay at nawa nga po ibahagi nyo rin po ito sa mga tao pong nasa paligid nyo po. Nang sa ganon, malaman din po nila kung kailan aatake si Satanas sa buhay po nila. So yun po, salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.